Ang mga tao, nag-exist na ng 300,000 years at nakaya nating mabuhay sa maraming unstable environments. Nakaligtas tayo sa ice ages, devastating pandemics, at world wars. Pero paano kaya tayo kung mas malayo pa sa nakaraan? Paano kung 400 million years ago, kung saan ang mga nakakatakot na marine life ang nag-dominate sa ating karagatan at halos wala pang creature sa lupa? Imagine na lang na nasira ang iyong what-if time machine, di ba? Sa mismong moment na yan, na-trap ka sa Devonian period. Anong magiging buhay mo? Saan ka titira at gaano ka katagal mabubuhay? Ito ang ambing PH, at narito kung ano mangyayari kung nabuhay ka sa Devonian period. Swerte mo, huminto ang time machine mo sa lupa sa panahong ito. 85% ng Earth ay binubuo ng karagatan. 2 supercontinents lang ang nag-exist 600 million years ago. Ang Gondwana at Larusia. Ang Gondwana ay may malaking mountain range na parang Himalayas, na unti-unting nag-erode at naghugas ng sediments sa karagatan. Ang mga sediments na ito ang nagbigay ng nutrients na nagpahintulot sa marine life na lumago, na nagbigay daan sa Devonian period. Okay, enough background. Ang una nating hakbang para mabuhay ay maghanap ng shelter. Sa early Devonian period, hindi pa nag-evolve ang mga puno at halaman, pero maraming moss. Ang lupa ay barren, parang Mars, at napapalibutan ng tubig. Kailangan mo sigurong maging creative para makagawa ng shelter. Kung nag-evolve nga ang mga tao sa panahong ito, malamang ay hubad sila na may kaunting material para gumawa ng damit, o baka mag-develop tayo ng bagong fashion line na gawa sa moss, seashells, at fish bones. Ang Devonian cheek. Speaking of fish bones, kailangan mong maging maingat sa pangingisda. Maraming nakakatakot na sea creatures ang gustong kumain sa iyo, tulad ng placoderm, isang species ng armored fish na may malalaking matutulis na panga na madali kang magiging bite-sized sa early Devonian period. Ang mga placoderms ang apex predator at lumalaki hanggang 10 metro. Swerte ka kung makahuli ka ng isda nang hindi ikaw ang kinain sa proseso. Paano mo lulutuin kung walang puno para sa fuel? Kailangan mong maghanap ng napakatuyong moss at magsimulang kiskisin ang mga bato. Buti na lang, medyo mainit ang klima, ibig sabihin hindi ka lalamigin sa gabi. Pero dahil sa napakakaunting kindling na available, mas mabuting kumain ka na lang ng raw diet ng mollusks at iba pang early arthropods. Kailangan mo ring gumalaw-galaw para makahanap ng mga critters na ito, kaya maghanda kang maglakad ng marami. Nakikita kong medyo napapagod ka na at nababato sa pag-exist yan. I fast forward natin ng another 40 million years papunta sa late Devonian period. Ang panahong ito ay kilala rin bilang Devonian extinction. Pero huwag kang mag-alala, pwede itong maging magandang panahon para sa iyo, matapang na manlalakbay. Dahil sa panahong ito, halos 79 to 87% ng lahat ng existing species ay nawala. Pero ano ang maaring maging sanhi ng ganitong kalamidad? Naniniwala ang mga siyentipiko na ito ay ang evolusyon ng mga halaman. Ang mga vascular plants ay nagsimulang mag-dominate sa kapaligiran, kabilang ang mga puno, ferns at flowering plants. Ang kanilang mga ugat ay nagpira-piraso ng mabatong lupa at naglabas ng nutrients at minerals sa tubig. Ang mga nutrients na ito ang nagpakain sa algae na mabilis na dumami at nag-produce ng mga greedy bacteria na kumain ng oxygen. Maraming rehiyon ng karagatan ang naging anoxic zones at karamihan sa marine life ay namatay dahil sa kakulangan ng oxygen. At dahil mas maraming hangin sa atmosphere, unti-unting umangkop ang ilang sea creatures at nagpunta sa baybayin, kaya mas madali kang makahinga. Alam mong mas kaunti ang predators sa tubig, pero mag-ingat sa iyong mga bagong kapitbahay sa lupa. Ang mga land dwellers na ito, nakilala bilang lobafins, ang mga unang ninuno ng amphibians at lahat ng four-legged vertebrates. Sa katunayan, ang Devonian period ay nakuha ang pangalan nito mula sa mga fossils ng lobofins na natagpuan sa Devon, England. Noong 2004, isang lobofine fossil ang natagpuan sa Canadian Arctic na kilala bilang Tiktaalik, na itinuturing na species sa pagitan ng isda at land-dwelling tetrapod. Mayroon itong ulo na parang buwaya, mabato na palikpik, matutulis na ngipin, at patag na katawan. Halos 3 meters ang haba, mayroon itong partial wrists na nagpapahintulot dito na gumapang sa lupa. Kaya, kung ako sa iyo, mabilis akong magtatago kung makita ako ng tiktaalik na papalapit sa akin. Ang iba pang dominant species ay cartilaginous fish na may skeletons na nababalutan ng hulaan mo, cartilage.
Ito ang mga ninuno ng pating at pagi, pero hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pating. O hindi, mayroong mas malaki at mas nakakatakot. I'd keep my distance kung sakaling makita mo ang Dunkley Osteos na lumalangoy. Ito ang mga pinakamamatay na predators ng Devonian Age na may makapal na mabato na plato na bumabalot sa kanilang bungo at matutulis na panga. Ang ilan ay lumalaki hanggang 10 metro ang haba. Isa pang Dunkley Osteos na may 2 ista na natira dahil sa mga halaman na umuubos ng oxygen. Ang mga plathoderms na ito ay nagugutom at desperado na kumain ng isa't isa, kaya maging maingat kung saan ka naliligo. Sa mas maraming puno at halaman na lumilitaw sa iyong kapaligiran, maaari ka nang gumawa ng ilang kapaki-pakinabang na tool tulad ng mga sibat, fishing hooks at lubid. Maaari mong pagbutihin ang iyong dieta at baka maging vegetarian at maaari kang gumawa ng ilang bagong damit na hindi masyadong makati. Sa late Devonian period, baka makagawa ka pa ng treehouse sa Archaeopteryx, ang unang puno sa Earth, na lumaki hanggang 30 meters ang taas na may trunk na 3 meters ang lapad. Ito ay maaring maging maganda sa loob ng ilang panahon, pero kung sa tingin mo ay madali ang Devonian period, maaring gusto mong magplano ng mabilis na pag-alis bago dumating ang Cretaceous period. Sino ang nakakaalam? Baka ang sinaunang buhay ay nakahanap ng paraan para makatakas sa ating planeta. Parang kuwento yan para sa isa pang video.